Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. For today's video po ay ipapakita ko po sa inyo kung papaano po namin nire-repair ang iPhone 14 Pro Max na nawalan ng power dahil sa pagkabagsak. Pagkatapos ko pong mapaghiwalay ang upper at lower board ay nakita ko po agad na may mga lifted na pads sa may upper board. Kaya ang ginawa ko ay nilinisan ko muna ang upper board para makita ko kung ilan ang lifted na pads. At after kong malinisan ang upper board ay nalaman kong siyam ang lifted na pads at dito na magsisimula ang tunay na laban. Kaya ingatan nyo pong mabagsak ang inyong mga iPhone dahil posible pong ganito po ang mangyari. Bukod po kasi sa napakahirap pong gawin ang ganitong issue ay ang mahal pa po ng singilan lalo na kung latest model pa ang iyong iPhone tulad nito na iPhone 14 Pro Max pa. At para may idea kayo kung gaano nga ba kahirap gawin ang ganitong klaseng trabaho, ay imagine magwa-wiring ka sa mas maliit pa sa butil ng bigas at dapat hindi magdikit-dikit para hindi mag-short. Ito po ang actual na microscopic picture ng bigas kumpara sa pads ng iPhone. Isang normal na butil na bigas, 13 pads ang katumbas na sukat. Kung baga sa tao pa ay nasa life and death situation ang iPhone mo. Nakasalalay sa surgeon kung mabubuhay ba o matutuluyan ang unit mo. At dito ang surgeon ay ang technician. At tulad sa ospital, bihira lang ang surgeon, kaya mahal ang labor fee nila. Ganon din sa mundo ng mga technician, kapag bihira lang ang kayang gumawa, asahan mo na mahal din ang labor fee sa technician. Kaya kung ayaw mong mapagastos ka ng malaki sa iyong iPhone, alagaan mo ang iyong minamahal na cellphone na tulad ng pag-aalaga mo sa iyong minamahal na jowa na wala naman ginawa kundi buwisitin ka lang. Ang nakikita nyo pong ginagawa ko dito ay nilalagyan ko ng mga alternative pads, yung mga lifted area para may pagkapitan yung pads na nasa lower board. Kung mapapansin nyo na yung ibang area ay hindi ko na nilalagyan ay dahil hindi naman connected yan sa ibang parts. Lahat ng mga hindi ko nilagyan ay connected lang sa ground kaya ayos lang kahit bakante na ang mga yan. Dito ay dino-double check talaga namin ng mabuti na dapat lahat ng lifted pads na may value ay kailangang malagyan para hindi magka-issue ang unit. Isang may value na pad lang ang mabakante, posibleng may isang function na ang hindi gumagana sa iPhone. At after ko malagyan ang lahat ng may connection na pads sa upper board ay ang isusunod ko naman ay ang paglilinis sa lower board. Dapat ay pantay na pantay ang lahat ng pads para lumapat ng maayos ang stencil plate na ginagamit sa pagre-reball. Dito naman ay nire-reball ko na ang lower board para mapagdikit ko na ang upper at lower board ng iPhone 14 Pro Max. Sa unang tingin parang madali lang mag-reball pero in reality sakit sa bangs nito. Dapat timpladong-timplado ang solder paste na ia-apply. Pagkatapos naman nating i-reball ang lower board ay papatigasin naman natin yung solder paste na in-apply natin gamit ang preheater. Tulad ng pagre-reball, dapat ay timplado rin yung init mo dito para hindi ma-overheat ang board na posibleng maging dahilan ng pagkasira ng iba pang pyesa. At heto na, na-reball na natin yung lower board, kaya pwede na nating ipatong ang lower board para tuluyan na silang magkadikit gamit pa rin ang preheater. Pagdating naman po dito sa part ng pagdidikit ng lower at upper board, ay kinakailangang fokusan ng technician ang buong proseso ng pagdidikit ng dalawang board, bawal kumurap at pigil hininga kaming mga technician para hindi masayang effort namin mula sa umpisa. Dito naman ay sinusubukan kong alugin or pasayawin ang board para ma-align ang dalawang board. Pero dapat, kontrolado mo yung tulak, dahil if ever na mapasobra ang puwersa, automatic, misaligned ang dalawang board. Kaya ang resulta balik na naman from the start. At yun ang isa sa iniiwasan naming mga technician dahil sobrang nakaka-stress nun sa amin. At kapag na-aligned na ang mga board ay medyo palalamigin lang natin yung buong board. Then after nun ay pwede na natin tanggalin sa preheater. Then double check naman natin yung buong board para sa final test at kung pumasa sa final checking ay pwede na nating ibalik sa kanyang housing ang board. At dahil okay naman ang board ay ibinalik ko na sa kanyang housing at inisa-isa ko ring i-check ang lahat ng basic functions ng unit at nang ma-confirm kung gumagana na ang lahat ay ibinigay ko na sa aking kliyente ang kanyang iPhone 14 Pro Max.
It's a win-win situation for both of us. Nagawa ko ang iPhone ng aking kliyente at the same time ay kumita naman ako sa malinis na paraan at super happy naman ang aking kliyente at hindi maputol-putol ang kanyang pasasalamat sa akin. Sana po ay napulutan niyo po ng kahit konting kaalaman itong video natin ngayon. Ito po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, Maraming salamat po. Salamat!